Kanina nga ay naibalita ko sa inyo na balak nga ng Lakers na kumuha pa ng isang player sa free agency upang mapalakas pa ang kanilang bench. At ayon kay Shams Charania ng ESPN, pinapirma na ng Los Angeles Lakers si Jordan Goodwin ng isang two-way contract habang na-waive naman ng Lakers si Armel Traore upang magbukas ng roster spot. Si Goodwin ay naglaro ng 14 na regular season games kasama ang South Bay Lakers ngayong season. Bago ang roster reshuffle, tatlong big men ang may hawak na two-way contract sa Lakers. Ngunit matapos nilang makuha si Mark Williams at magkaroon ng bakanteng roster spot, nagkaroon sila ng mas maraming flexibility sa kanilang mga two-way players. Sa kanyang panahon sa South Bay, nag-average si Goodwin ng 14.6 points sa 40.9% shooting kasabay ng 5.9 rebounds bawat laro. Gayunpaman, struggling siya sa kanyang 3-point shooting na nasa 30.1% lamang. Kahanga-hanga rin ang naging performance ni Quincy Olivari matapos siyang ma-waive bilang two-way player ng Lakers. Bumalik siya sa South Bay at nagpakitang gilas, nagtala ng 23 points, 6 na rebounds at 6 na assists noong Lunes at sinundan pa ito ng 25 points noong Miyerkules. Sa kabila nito, si Goodwin ang pinili ng Lakers para sa two-way contract. Samantala, si Armel Traore ay hindi masyadong naging bahagi ng main roster ng Lakers. Naglaro lamang siya sa iilang games bilang backup big man habang nag-a-adjust ang Lakers sa kanilang injury struggles. Madalas siyang magdala ng enerhiya sa laro ngunit hindi palaging positibo ang epekto nito. Sa tatlong big men na nasa two-way contracts, mas napahanga ni na Christian Coloco at Trey Jemison ang Lakers kumpara kay Traore. Kaya naman hindi na nakakagulat ang desisyong i-waive siya upang bigyang daan ang bagong roster moves ng team. Samantala, update naman tayo tungkol sa bagong Lakers superstar na si Luka Doncic. Sa isang viral clip ay mag-isa nga siyang nagpa-practice kanina. Talagang todo paghahanda niya para sa kanyang debut game. Ayon sa mga source, hindi pa siya maglalaro bukas laban sa Pacers pero inaasahang makakapaglaro na siya sa Lunes kontra sa Utah Jazz. Sa laban kahapon ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors, nagkaroon ng pagkakataon na kapanayamin si Luka tungkol sa kanyang trade. Tinanong siya kung nagsisink in na ba sa kanya ang pagiging isang Lakers. Ayon kay Luka, araw-araw ay unti-unti na niyang nararamdaman na bahagi na siya ng team. Isa itong proseso para sa kanya pero sa bawat araw ay nagiging mas okay na siya. Tinanong din siya kung ano ang pakiramdam na makakasama na niya si LeBron James sa court. Ayon kay Luka, si LeBron ay isa sa mga iniidolo niya sa liga. Napaka-amazing umano na makita si LeBron bilang isang teammate at hindi bilang isang kalaban. Naniniwala siyang marami siyang matututunan mula kay LeBron, lalo na sa depensa at kung paano laruin ang basketball sa pinakamataas na antas. Sa higit 20 years na karanasan ni LeBron, tiyak na marami siyang maipapasa kay Luka. Kumakalat din ang balita na maaaring tumagal pa ng ilang taon si LeBron para i-mentor si Luka at ihanda siya bilang susunod na muka ng Lakers franchise. Kung mangyari ito, siguradong malaki ang magiging papel ni Luka sa hinaharap ng koponan. Samantala, viral ngayon ang isang clip kung saan kita ang shooting practice ni Luka. Walang mintis nga ang kanyang mga tira. Dahil dito, tila naka-jackpot talaga ang Lakers sa pagkuha sa kanya. At hindi lang sa laro nagwagi ang purple and gold kundi pati sa merchandise. Dinumog ng Lakers fans ang mga tindahan para makabili ng Luka Doncic jerseys. Sobrang dami nga ng pila dito sa tindahan na ito at kaliwat kanan sold out na din ang jersey number 77 sa ibang outlet. Mukhang hindi lang sa court magiging MVP si Luka kundi pati sa kita ng Lakers franchise.